Akong, merong malaking mobilizations dito sa 21 at merong pang beyond that yung mga nakaplano. Very concerned yung presidente. Sabi nga ng presidente, kung hindi siya presidente, sasama siya sa mga kilos protesta na yan. Pero isang target ng mga kilos protesta ay hindi lang isa o dalawang tao, isa o dalawang politiko. Maraming mga pangalan yung lumalabas. Ang tanong, ito bang mga lumalabas na pangalan na ito ay mananatili na nasa liderato ng Senado at saka ng Kongreso? So wala bang symbolic na leave or man lamang para maibsan yung galit ng mga mamamayan? Well, yan nga yung ginawa, no, ni former Speaker Martin Romualdez, no, kaya nga siya nag-resign sa kanyang posisyon bilang speaker, no, dahil gusto rin niya na mapagbigyan yung dahil alam naman natin matindi ang banat sa institusyon ng Kongreso, matindi ang banat sa ating pamahalaan, no. So isa rin yan sa dahilan kung bakit siya nagbitiw sa kanyang tungkulin bilang speaker, para at least mapagbigyan din siya na ipagtanggol din yung kanyang sarili at harapin yung mga akusasyon na laban sa kanya, no. So isa yan sa mga nakikita natin na na pagtanggap, no, ng responsibilidad sa mga nangyayari, lalong-lalo na sa mga batikos na nangyayari ngayon sa ating institusyon. Pero sir, I wonder din if you think that is enough for the public, kasi yes, you take out the speaker and possibly go after Zaldico possibly, parang two people, and is that as far as we would go? Right now, si Congressman Zaldico right now is not part of the of the leadership of the House, no. Wala siyang hinahawakang posisyon ngayon sa mababang kapulungan. He's not part of the leadership. He's not even holding any chairmanship or any position in the House right now, no. At saka nagsalita na rin naman ang ating Majority Floor Leader kahapon at sinabi rin niya na kailangan harapin ni Congressman Zaldico yung mga akusasyon laban sa kanya. Kailangan sumagot siya sa kung ano yung mga ibinabato sa kanya at kailangan magpaliwanag din siya kung ano yung nangyayari doon sa budget ng 2025. Is everyone correct in assuming that siya lang makakasagot ng mga questions around the budget, Congressman? Because for us outsiders, the reason we're homing in on him was because he was appropriations chair. But there was also a vice chair at that time. There was also minority and majority bloc leaders, right? So tama ba yung assumption ng mga tao that only Zaldico can answer a lot of these budget questions? Well, siyempre, talagang ang responsibility, no, sa pagbabalangkas din ng budget ng nakaraan is malaki ang kinalaman din ni Representative Zaldico, dahil again siya ngayon chairman ng Appropriations Committee. Kung meron man makapagpapaliwanag kung ano yung nangyari sa budget, is siya talaga yung talagang makakapagpaliwanag dito. Although katulad nga na sinabi po ninyo, meron tayong mga vice chairman, meron tayong leadership ng House ng nakaraan, no? Pero the person who has the authority to answer for the budget of 2025 is the chairman of the Appropriations Committee. Even if he doesn't cooperate, wala bang paper trail yan? There is no minutes to the small committee meeting? We've been told there isn't. But in any kind of paperwork around that, there's nothing? Wala kasi ako sa small committee, so hindi ko masasagot yan. So I'm not a member of the BICAM. I'm not a member of the small committee. So hindi natin nalalaman kung paano din nila, kung ano nangyari dun sa small committee na yun, no? So I guess mas maganda sagutin nila yung mga akusasyon na ibinabato sa kanila. Kaya ngayon na sinabi ng ating Majority Floor Leader, Representative Zaldico has to answer all the allegations, all the questions regarding sa 2025 budget. Sir, Congressman, wala bang coercive power in any way ang House dyan? Kasi meron naman kayong nasa sanction nyo yung mga membro nyo, di ba? Halimbawa, ganyan prolonged absence na yan eh. Ano bang klaseng medical
problem yan na simula July, end of July, wala. July, August, magto 2.5 months na actually. Wala bang sanction dyan na pwedeng i-impose and to compel him to come back? Well, hindi ang house Hindi ko masasagot 'yan kung sa sarili ko lang, no. Hindi ko kayang sagutin 'yan kasi alam naman natin the house leadership may sariling we decide, no, kung ano yung ng gusto ng mga miyembro. We have kailangan din kumuha tayo ng guidance, no, sa mga members. At kailangan pag-usapan din, So tignan natin ang mangyayari next week, no? Kasi kaupo pa lang ng bagong speaker natin, Speaker Bogie D. So we will wait for the actions that he will take. Pero sir, as far as you know, wala bang coercive power ang House over its members? Kasi we were talking last night to Congresswoman Garin. Sabi niya they've invited or they're going to invite Zaldico back. Hanggang doon na lang ba sa invitation po? We will try to invite him, no. Ayoko lang pangunahan yung decision ng buong Kamara regarding dyan kasi nga as katulad nga ng sinasabi ko po sa inyo at hindi kayang desisyonan lang yan ng isang tao, no. Kailangan collective decision diyan, kailangan pag-usapan din yan, katulad nga ng natin, miyembro din kasi siya ng Kamara. So binibigyan pa rin natin ng ng paggalang, no, yung karapatan ng bawat miyembro, no. So we will wait for the action of the leadership. Pag-uusapan naman yan and I'm sure, no, na the House will take actions kasi tulad nga ng sinabi kahapon, no, na kailangan din harapin niya, sagutin niya at ipaliwanag niya kung ano yung nangyari dun sa 2025 budget.